Hello. Gandang umaga mga kapatid. Ako, napakabuti ng Diyos sa atin. Sa opportunity that we have today. Salamat. Medyo late po tayo sa ating broadcast dahil kakauwi lang po natin galing sa Kainta. Apo. At kailangan makausap yung aking mother, aking mga kapatid. Kaya ako tayo medyo wala tayong broadcast kagabi. At medyo late tayo. Medyo mahirap sa Manila eh. Mas sobrang traffic. Opo. Kaya salamat sa Lord sa opportunity ho na tayo makapag-broadcast today. Antayin na natin si kapatid na Apple para sa ating pag-start. Opo. I hope okay lang po kayo mga kapatid. Salamat for joining sa ating broadcast today. It's indeed a blessing from the Lord. Tayo po'y nagising, binigyan ng lakas, patnubay ng Lord sa maghapon, naantay natin. At tumaasa po tayo na ang Lord ang siya patuloy na magbe-bless sa atin. Makita natin yung kanyang kamay sa araw na ito ng Huwebes. At tuloy-tuloy pa lang ho tayo sa ating pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ano man ang ating sitwasyon, ang mahalaga ay patuloy tayong sumasamba, nag-worship sa Panginoong Yesus, sa ating mahal na Birheng Maria, sa kanyang patuloy na alalay sa atin, sa araw-araw at sa mga santo na ating nilalapitan, na mga buhay na nasa langit po ngayon. And we would like to thank God for the opportunity na tayo makapag-broadcast today. Antayin lang natin si kapatid niya Apple. Hopefully makapasok siya. Alright, greetings muna sa aking may bahay, kay Annalyn, magandang umaga, ma. Diyan sa Bacolod, sa Mindanao anak na si James Philip Patalana Grace, good morning. Sa aking mother na si Mama Elsie, diyan sa bahagi ng Kainta, magandang umaga. Kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, kay Buddy, kay Bimbim, kay Picoy, kay Rox, kay Esme, sa kanilang mga anak, magandang umaga. Kay Julie, kay Ronly, andyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Bogs, at yung kanilang mga anak, magandang umaga. Kay Tio Jose, Tia Edna, dyan sa Karangalan at sa kanyang buong pamilya. At sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Palawig, Calulbon, Vera, Catanduanes, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Antayin natin si kapatid na Apple na makapasok sa atin mga kapatid. Apo. Alright. Napakabuti ng Lord sa atin. Thank God. Start na naman yung ating broadcast today, Huwebes. Yun. Alright. Morning. Mag-start na tayo mga kapatid. Okay naman ang audio natin. Sige, start tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa naka-Brad kasama si Brad Calix at Sister Apple. Ang kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nito na alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na mabalanse ang ating kaisipan at damdamin at sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa 23 sa buwan ng Enero 2025. At ngayon po nandito si kapatid na Apple para samahan tayo sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng ating saint for today. Morning, Apple. Good morning, kabrad, at sa lahat po ng ating mga live viewers on Facebook at sa mga manonood pa mamaya. Magandang umaga sa lahat. Let us start our program and put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, and the Son of God,
light from light, true true God God from from true true God, God, begotten not begotten not made, made, consubstantial consubstantial with the with the Father. Father. Through Through him him all all things things were were made, made, for us our man and sins, for our for our salvation. salvation, He came down sent from from heaven, heaven, and by by the the Holy Holy Spirit Spirit, was incarnate incarnate in the by the Virgin Virgin Mary, Mary. and became For our for our sake sake, he was he was crucified crucified, under Pontius Pontius Pilate. Pilate, He suffered says, death and was was buried buried, and rose rose again again, on the third day third in day, accordance with the the scriptures Scriptures. He ascended ascended into into heaven heaven, and is seated at the sat right from hand God, of the Father. He will come and again in glory, glory to judge just the the living living and and the the dead. dead, and his His kingdom kingdom will will have have no end. no end. I Believe believe in in the the Holy Holy Spirit, Spirit, the Lord, Lord, the giver giver of of life, life, who proceed proceeds from the from the Father Father and the and the Son. Son, With and the the Father Father and the and the Son is Son is adored and adored and glorified. glorified. He He has spoke spoken through the through the prophets. prophets. I I believe believe in in one one holy, holy, Catholic, Catholic, and and Apostolic Apostolic Church. Church. I confess one Confess one baptism for the baptism, forgiveness of remission of sins, sin, and I look forward to the Son of resurrection the of the dead. dead and the life of the world to come. Come. Amen. Amen. Today is the 23rd of January, Thursday, and in the liturgy, our church celebrates the memorial of Saint Marian Cope, a virgin. Saint Marian Cope became a religious of the Sisters of Saint Francis of Syracuse, New York, known for her charitable works and virtuous deeds. She sent to the island of Molokai, Hawaii, where for 35 years she cared for the lepers there, and she died in 1918 and was canonized by Pope Benedict XVI on October 21, 2012. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of our Holy Father, Pope Francis, and for all the intentions of all those who are here, and for our personal intentions as well. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 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 In the name of the Father, and The of the Son, Son, and of the the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Good morning. Good morning, kapatid. Baka meron kayong anunsyo mula sa inyong parokya at mga kapatid o kapatiran na pwede mo i-shoutout today. Just go ahead, Apple. Morning. Good morning po sa lahat at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Good morning sa aming Kuro Paroko kay Father Farley Ray Santillan dito sa Immaculate Conception, Bakyasman, Silingan, Bacolod City. Gusto ko lang din na batiin ng good morning ang lahat ng ating mga kapatid sa CFD, Catholic Faith Defenders ng Bacolod, Diocese ng Bacolod. Yes. Kasama ng ating spiritual directors, CFD National at ng CFD Rizal. Antipolo, Diocese of Antipolo. Ayan, alam ko nandyan ka ngayon. Kaya looking forward na makilala mo sila. Gusto ko lang din po salamatan ang ating prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries na pinangungunahan ni Sis Ria Bautista. Matagumpay ang naging event namin kagabi. The Latin Rosary with a deliverance, talk about deliverance and exorcism. We are still looking and needing prayer leaders and prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries. Kung gusto niyo pong i-level up ang inyong prayer life, pwede po kayong makinig at sumali sa Latin Rosary Missionaries. We have monthly formation with our spiritual director, Father Carthy Macalinov.
Diocese of Pampanga, San Fernando, Pampanga. So monthly po ang aming information. If you have questions, you can send us a message on our Facebook page or send a message to me. Everyone is welcome po. You can send your prayer request and your intentions. Of course, sa mga gusto magpadasal ng kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na, we also pray the chaplet for the souls in purgatory. So you can also include the names of your loved ones. So welcome po kayo at nawa ay patnubayan tayo, patuloy na gabayan ng Panginoon. And of course, we also pray for Brother Al and his family. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. God bless us all. Alright, Apple, maraming salamat sa labor of love. God bless sa buong pamilya, sa iyo, Mister, at samahan ka nawa ng Panginoon Diyos. Hopefully, magkikita tayo Sunday. Salamat, Apple. Salamat. Oh. Alright, nakita natin si kapatid na Apple na pinangunahan tayo sa ating pananalangin. Maraming salamat sa mga kapatiran. Kay Bobby Taruk, sa Ordinaryong Katoliko, kay Jessa Moridas, magandang umaga po. Thank you so much for sa pakikinig po sa ating broadcast at sa iba pang hindi natin nabanggit. Gusto ko lang batiin si Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod ho. Bishop, magandang umaga. Si Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa Diocese. Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff, magandang umaga sa inyo. Si Very Reverend Father Luan Torrefranca, yung aking parish priest, dyan sa San Juan Nepomuceno sa Sumag. At ganoon din si Father Robert Christopher Nobles. Yung aming dalawang seminaryo na si Bro Simon at si Bro Kent. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Kay Sister Malu ng PPC, sa lahat ng mga opisyales, at kay Bro Bernardo Apoyon. Magandang umaga po sa inyo. Kay Reverend Father Brendan Ray Gamala, ang spiritual advisor po ng CFD sa Bacolod. Kay Reverend Father Hubert Habeliana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish, dyan sa Barangay 35. Magandang umaga, Pads. At kay Doc Ray Entila sa CFD Bacolod, kay Christian Paul Gayla ng Presidente, kay Harvey Anke ang Vice President, George Quiles ang Secretary, JB Akman Treasurer. Magandang umaga po kay Apple, siyempre, kay Al Manilla. Magandang umaga kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayin Agtoto. God bless sa inyo mga kapatid. Diyan sa Granada, kay Bro Herald Deloso. Magandang umaga, Pepito Barbon, James Essentiales, kay Rod, kay Rex, kay Bro Bailom. Maraming salamat. Siyempre, binabati natin si Reverend Father Darwin Kitgano ng Punto por Punto, si Bro Wendell Talibong, si John Doe. Magandang umaga sa inyo. Salamat kay Kenneth Alvin Bustamante, kay Romel Palma. At sa lahat ng tropa ng Punto por Punto, magandang umaga sa inyo mga kapatid. God bless din po sa binalbagan servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin at Bro Boots Uy. At sa mga elder po na si Bro Pabs Gonzales, John Englis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa inyo. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga po sa inyo mga kapatid o tanghali. Sa lahat ng mga kapatiran, kay Bro Romel Jerry Natalio, God bless. Siyempre sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat. At sa ating overseas viewers na si Sosimo Inojo Jr. dyan po sa Ireland, Angel Amoma sa Japan, Alex Dugang sa Columbus sa Ohio sa USA, Elenita Billete ng Greece, Rosa Tadeo ng Hong Kong, Roberto Galang ng Rome, Italy, Kaitha Arnel Jawod Sigosyo ng Malaysia, Gusting Fabon Rubines Sumpad na Silici, Italy, Romel Parado ng Perugia, Italy, Arturo Pagarpata ng Ghana, Africa, Rego Perocho ng Kuwait, Alan Yaneta ng Hungary, James Walter Hibanada Topic ng Canada, kay Enteng Narem sa Libya, si Henry Cordero na Singapore at si Ariel Bergis ng Canada. At sa lahat ng mga kapatiran natin na sharers po ng ating video, maraming salamat mga kapatid.
Dahil po sa inyo, kumakalat po yung ating network at maraming salamat mga kapatid. At malaki po ang inyong tulong para sa ating broadcast. Sige po, tayo dumiretso na para sa ating gospel for today mga kapatid. Tayo po ay nasa Mark chapter 3 verse 7 to 12. Apo. Sabi po dyan, Jesus and his disciples went away to Lake Galilee, and a large crowd followed him. They had come from Galilee, from Judea, from Jerusalem, from the territory of Idumea, from the territory on the east side of the Jordan, and from the region around the cities of Tyre and Sidon. Now all these people came to Jesus because they had heard of the things he was doing. The crowd was so large that Jesus told his disciples to get a boat ready for him, so that the people would not crush him. He had healed many people, and all the sick kept pushing their way to him in order to touch him. And whenever the people who had evil spirits in them saw him, they would fall down before him and scream, "You are the Son of God." Now Jesus sternly ordered the evil spirits not to tell anyone who he was. Mga kapatid, again, naging popular ang Panginoon Diyos sa mga tagpo na ito. At galing po sa iba't ibang lugar, nagpupuntahan sa Panginoon Diyos. Binabanggit yung mga lugar na Galilee, Judea, Jerusalem, territory ng Idumea, the east side of the Jordan, mga lugar ng Tyre and Sidon. Now, ano po ang purpose nila? Ba sila nagpupunta sa Panginoon? Now, all these people came to Jesus because they had heard of the things he was doing. Mga usosero to, mga kapatid. Ito yung mga nakapakinig lang ng bali-balita. Kumalat na yung pangalan ng ating Panginoon Diyos. Naging popular si Jesus. Nagpuntahan sila, napakinggan nila, nagpapagaling. Ang Panginoon Diyos gumagawa ng himala. Siyempre, natural sa mga tao na talaga dagsain si Jesus sa mga panahon na yon. Sapagkat narinig ho nila yung mga bagay na ginagawa ng Panginoong Yesus. Ini-imagine ko sa Pilipinas mangyari to na may mga Katoliko na seryoso na talaga mahal si Jesus, may respeto sa turo ng simbahan, may respeto kay Mama Mary, nabubuhay na may kabanalan, tapos maghihimala ang Diyos sa inyong community. Tapos dadagsain ho kayo ng mga tao. Sana maingat lang ho tayo sapagkat sa mga gantong pagkakataon dadagsain tayo, ay baka yung popularity ay mapunta sa atin. Yung credit na imbis sa Diyos mapunta po sa atin. Maraming tao na abalang-abala na pinupuntahan ng isang tao kasi sikat. Probably vlogger, politician, gumagawa ng mabuti sa community. Pero tama ba na mas bigyan natin ng pagpahalaga ang mga taong yon? O magbigay ng credit sa ating Panginoon Diyos? Mga kapatid, yung mga taong ito ay galing sa iba't ibang lugar. At nagpuntahan sila doon, probably bit-bit nila yung kanilang mga anak, yung kanilang mga mahal sa buhay. At they are coming to Jesus kasi napakinggan nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. How I wish and pray tayo bilang mga Katoliko that people would run to Jesus kasi may ginakikitang tao sa atin na may pagbabago tayo sa ating buhay. Huwag sanang pumunta yung mga tao sa atin kasi meron tayong ginawang scam sa isang lugar. May ginawan tayo ng di maganda sa isang community na kung saan pinagpiestahan po tayo. Napahiya ang pangalan ng Panginoon Diyos, napahiya yung parish natin, napahiya yung ating priest, nasira yung ating patotoo bilang Katoliko. Ang sabi ng Bible, the crowd was so large that Jesus told his disciples to get a boat ready for him. Pasinin niyo mga kapatid ha, malapit ito sa lake, nagpuntahan ng mga tao, dumadagsa ang mga tao. Kung ikaw si Jesus noong panahon na yan, anong gagawin mo? Tama ba yung desisyon ng Lord na umalis siya kasi yung crowd ay dinadagsa na po siya? At tinutusan niya yung kanyang mga disciples, ihandaan niyo yung boat
Baka ano mangyari sa atin dito. Di ba? Sabi ng Bible, naka-record dito, sabi ni Mark, marami siyang pinagaling at yung mga may sakit po ay nagdadagsaan, mahawakan lang po siya. Naalala ko yung yung Nazareno, no? Sa Quiapo. Taon-taon po yung ginagawa nung ako po'y pastor pa. Talaga na nagugulat kami sa mga Katoliko kasi ang daming mga kilalang tao, personality na may panata sa mahal na sa Nazareno, Black Nazarene o something. At inahagis yung mga pamunas at pinapahid naman yun doon ng mga in charge doon at binabato na uli. Yung iba naman talaga nakikibatak ng lubid, etc. May mga nadidisgrasya. Taon-taon po yan eh. Ganyan po yung eksena. Dahil po sa paniniwala ng mga may karamdaman, ng mga talagang seryosong Katoliko na there's something miracle ho na mangyayari. Parang ganito yung eksena dito. No? Nangyayari sa Pilipinas na dinadagsa natin yan ng mga debotong Katoliko dahil sa paniniwala na may hatid na pagpapagaling o pagsagot ng Diyos sa anumang panalangin. Napakaraming tao at lahat ng may sakit, they kept pushing their way to Him in order to touch Him. Mahawakan lang nila. May ganun silang paniniwala. Mahawakan lang nila si Jesus, gagaling po sila. At ang nakamamangha po dito, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, pag nakita nila si Jesus, yumuyukod po sila. At sila po'y sumisigaw, ang sabi nila, "You are the Son of God." Even yung mga evil spirits knew si Jesus. Kaya ho sa mga kaparian natin na exorcist at the same time, hindi po lahat ng pare exorcist. Opo. Bibihira po yung exorcist na pare sa Pilipinas kasi medyo delikado sa isang banda yung umaharap ka sa mga evil spirit. Mga kapatid, ako po yung pastor pa ay isa po yan sa mga ginagawa ko. Ako po ay madalas ipatawag ng mga miyembro at mga kakilala ng mga Kristiyano at pumupunta sa bahay nila. Sabi nila may mga maligno, etc. Okay, hindi sila makatulog, parang pinipirwisyo sila, etc. So ginagawa ko, nihanda ko lang yung sarili ko na ako'y nanandalangin sa Panginoon na i-cover ako ng blood ni Jesus. As I go to the place, nag-i-access ako sa mga prayer warriors na tulungan ako as I minister doon sa mga tao na may ganun. May mga ilang instances din sa aking buhay pagpapastor na may mga napoposes. Opo. Na ginagamit tayo ng Panginoon Diyos para matulungan silang makawala. It takes time. Minsan may mga pagkakataon na hindi lang ako eh. May mga ibang pastor na merong ganong pasani na magministeryo sa mga inaalihan ng masamang espiritu. And kami ho ay sama-sama na mga pastor na tinutulungan ho, ma-deliver ho yung tao sa pagkakaalipin ng dyablo. Kaya ho, hindi ho ito ganoon kadali na ministry. Totoo po yan. Pagka hindi po ready ang isang Kristiyano na makikiosyoso sa ganito, lalo na po sa konteksto ng mga Katoliko, maaari po lumipat sa inyo yan, yung evil spirit na yan. Kaya hindi ko kayo pwedeng babala-balandra dyan kapag may ganyang inaalihan ng masamang espiritu. Of course, hindi naman kagad niya sinasabi ng pare, possession. Hindi ho. Baka may tinatanong yan eh. Iniimbestigahan ng parents, ano ba yan? First time ba yan? O baka naman may mental issues yan? So, dinadala muna sa pinapakonsulta sa doktor. Pero kung na-trace nila na talagang wala naman, talagang ito ay kakaiba ito. Ito talaga'y possession, o yun. Saka ho nila dinideklara yan. Hindi ho yan basta-basta nakita mo na ganyan, possession kagad ng evil spirit. Hindi ho. Nakita natin dito na ultimo yung mga evil spirits takot kay Jesus. Diba? Sila ay, sabi rito, nag-scream pa yan sila. Sabi nila, "You are the Son of God." Kilala ho nila. At yung mga pari ho natin na exorcist, kilala ho yan nila. Natatakot
ho sila sa mga pare na exorcist. Sabi ng Panginoon, nakiusap siya, huwag kayo magsasalita kung sino ako kasi hindi pa panahon para i-reveal. Kaya lang nagsasalita na nga ito. Sabi nila kay sa Panginoon, you are the Son of God. Binukod na nila si Jesus. Sino ba si Jesus? Son of God . Yung kaya nakarinig sa na-possessed na tao, nakinig ba talaga sila na itong sinusundan nila Son of God to? Na meron pong power over evil. Ano yung ating pwede makita rito na general principles, mga kapatid? Una, pwede hong ang tao maging curious sa mga bagay-bagay na tila bago. Pwede mangyari ho yan sa atin bilang mga Katoliko na seryoso sa Panginoon, na mahal si Lord, maayos ang buhay, ang testimony, ang pamilya, na mga tao ay nakita yung pagbabago sa iyong buhay. Dati kang drug addict, dati kang alipin ng pornography, nakita nila na-overcome mo yan, nagkaroon ka ng breakthrough, ba? Posible kang dagsain, kapatid. Posible kang pag-usapan. Ano po ba itong breakthrough na to? Ang dictionary po ay nagsabi na ang isa sa mga definitions ng breakthrough ay the act of making an important discovery. The act of making an important discovery. Ito ay isang pagkilos na merong mahalagang nadiskubre ka. Ang breakthrough, pwede yan sa estudyante. Dating hirap ka na makapasa sa mga pagsusulit. And all of a sudden, dahil sa iyong pagsusumikap at sa coaching ng iyong parents and probably ibang mga kaibigan, nag-excel yung grades mo. Yung unang first grading mo, medyo nakasabit yung grades mo, 78, 79, 80 ang pinakamataas. Tapos ganun din sa second grading, third grading, ganun din. Pero pagdating ng fourth grading, 95, 95, 95, 96, 97. Ang tawag doon, breakthrough. Mantakin mo first grading Palakol, di ba? Parang naalala ko yung grades ko po nung ako yung nag-aaral sa elementary, high school. And mga nakakapit ho yung grades ko Ang matataas ko lang ho na grades nung ako yung nag-aaral sa high school. Maski na elementary. Ang matataas ko, Filipino, values, social studies, English. Yun ang matataas ko. At least may 80 ako something, Pero bihira ako nag-90. Pero the rest, 78, 79. Pero nagkaroon ako ng breakthrough, hindi ho sa sa secular Nung ako po'y nag-aaral na sa Bible School, sa Bible College, almost A tayo, A+. Ayan yung mga grades ho natin. Nakabawi naman to. Ang tawag ko doon, breakthrough. Sa trabaho po, pwede rin po yung breakthrough, mga kapatid. Sa relationship, breakthrough, posible rin. Na at the verge ng inyong paghihiwalay na, may ginawa si Lord. Of course, merong participation ng mag-asawa po yan lagi. At ang Lord gumawa po, magitna po sa inyo. Of course, lagi may participation yan ng couple. Hindi pwede may gagawin si Lord na wala kayong participation. Maghihiwalay na lang kayo at there's something na nag-spark sa inyong relationship and you began to realize yung pagkakamali ninyong dalawa and forgiveness nandun and then may pag-amin ng mali. That's we call it breakthrough, mga kapatid. Maghihiwalay na lang kayo pero dahil parehas kayong seryoso, ayaw nyong mawala yung pamilya, mahal nyo ang bawat isa, mahal nyo ang Panginoon Diyos. You call kay Mama Mary. So, that's it. Kinakailangan po talaga yung dalawang seryoso na couple na aamin ng mali at willing silang magsimulang muli, mga kapatid, sa Yan po yung breakthrough. Yan po yung iniisip ko, ipangalan na lang sa ating evening broadcast
na experience breakthrough. Okay? Kasi para mas marami tayo mapag-usapan kapag yun yung ating pinaka-title sa evening broadcast, experience breakthrough. Yan, ha? So, tandaan nyo na yan. So, yan na siguro yung ating pangalan sa gabi. Experience breakthrough. Now, going back sa ating passage, mga kapatid. Pangalawa, nakita natin dito, kapag yung tao pala ay may gusto mangyari, especially pag may sakit, desperado, grabe yung faith. Bakit grabe yung faith? Kasi sabi nila, mahawakan ko lang si Jesus eh. Anong meron pag nahawakan si Jesus? Kasi nga, they were convinced may power to si Jesus, nagpapagaling. Nabalitaan nga sila eh. Nabalitaan nga nila. Pupunta ba sila doon sa Panginoon kung hindi totoo yung balita? So dinagsa, nagpapagaling si Jesus. So lahat ng may sakit, I could not imagine, lahat ng may sakit, nandun maaga pa doon sa lugar ng Panginoon Diyos at meron silang kaisipan, mahawakan ko lang to, gagaling ako. Naalala niyo yung babae na dinudugo for 12 years? Di ba? Nung ang Panginoon ay padaan doon sa kanilang lugar, sabi ng babaeng itong dinudugo for 12 years, mahawakan ko lang yung pinakailalim ng laylayan ng damit ng Panginoon Diyos, gagaling ako. At nung nahawakan niya yung pinakadulo ng damit ni Jesus, yung pinakailalim, di ba parang Arabo yung suot nila, no? Mahaba. Tapos yung pinakadulo, hinawakan, may power na lumabas. Gumaling po itong babaeng 12 taon ang dinudugo at biglang ang Panginoon, napaganon. Ang sabi niya sa mga alagad, who touched me? Yun. Ano sagot ng mga alagad? Kung i-contextualize mo sa lingwahe natin. Pambira naman, Lord, daming tao, sabihin mo, sinong humipo sa'yo? Kasi mayroong power na lumabas sa Panginoon Diyos. Kaya napalingon ka agad si Jesus who touched me? Tapos ayon sa kwento, dahil nga narinig niya yon, who touched me, ng babaeng gumaling, pinuntahan niya si Jesus at pasikreto siyang sinabi, ako po yung humawak sa inyong laylayan ng damit po ninyo. Palagay ko kung si Jesus nandito sa Pilipinas, dadagsain po siya. Dadagsain po siya. Lahat ng may mga karamdaman, lahat na nagdadialysis, problema sa colon cancer, lahat may cancer patients, lahat dadagsayan, maaga pa. Madaling araw pa lang, pipila na yan. Di ba? Ganun tayo kadesperado pag may sakit tayo. Gagawin natin lahat para gumaling tayo. Pangatlo na pwede natin makita rito, mga kapatid, kung si Jesus nire-respeto ng mga evil spirits, tayo rin ng mga Katoliko. Alam nyo ba that we have power? Na meron tayong power sa isang banda? Bakit? Pagka legit ka na Katoliko, di ba, nung tayo'y binyagan, ano nangyari? Na-wash away yung ating original sin. Binigyan tayo ng banal na espiritu. Di po ba? Naging anak ka ng Diyos yung moment na yon. May power ka Hindi lang natin ine-exercise yun Kasi lamang na lamang sa atin, nanonood pa tayo ng mga nakakatakot na pelikula. Marami tayong pamahiin na niyayakap, imbis na yung salita ng Diyos. The mere fact na ikaw ay na binyagan, ikaw ay na-confirm ng bishop, eto lang kasi yan talagang kakabahan ka kung ang buhay mo bilang Katoliko hindi umaayon sa salita ng Diyos. If you are living in sin, kakabahan ka dito sa pinag-uusapan dito na pwede ka maposes. Brad Calix, pwede ba maposes ang nagpapanggap na mga Katoliko? Opo, kandidato po kayo. Hindi po ako nagbibiro. Sa amin po, sa mga nagpapanggap na Kristiyano, born again, sinasabi ko sa kanila, kandidato kayo na maposes ng evil spirit. Malala yan. O ba Kristiyano kayo na hindi kayo totoong Kristiyano?
Papunta-punta lang kayo na simbahan, pataas-taas ng kamay, pa-praise the Lord. Tapos ang buhay ninyo, makagawa kayo ng kasalanan to the max. Wala kayong pake sa inyong parents, mga gumagawa kayo ng hindi magandang bagay sa inyong trabaho. Tapos sinasabi mo, kilala mo si Jesus, katoliko ka, and yet you are living in sin. Kandidato ka para ma-possess ng evil spirit. Opo, hindi po ako nagbibiro. Alam po kasi ng Diablo kung sino niyang pwedeng i-possess. Ang pinopossess niya ho, yung mga hindi ho matutuwid na mga Katoliko. Katoliko lang dahil parents Katoliko, pasimba-simba lang, wala talagang relasyong malinaw sa Panginoong Yesus. Hindi naintindihan ano ang binyag, ano ang confirmation, nagli-live-in, tapos nagte-take ng communion, maraming nilalabag simply because hindi nila alam. Nakakatakot to ito. Posible ho kayo dyan mapasukan po ng evil spirit. Opo. Mga kapatid, doon naman sa mga matitinong Katoliko na may tamang relasyon kay Kristo, relasyon sa ating simbahan, you are living nasa state of grace po kayo, huwag kayong kabahan. Kasi malabo yan mangyari sa inyo. Kasi maayos ang buhay po ninyo eh. May takot kayo sa Panginoon Diyos. Alam nyo ang salita ng Panginoon Diyos, nabubuhay ka ng maayos. Hindi yan para sa'yo. Hindi yan para sa'yo. As I close mga kapatid, I'd like to encourage you to become a good and godly Catholic. Hindi lang good because you are doing good works. But I'd like to see a Catholic na talaga mahal si Jesus, mahal si Mama Mary, mahal yung turo na simbahan, active siya sa church, meron siyang apostolate. Doon nakakatiyak po tayo at hindi po tayo nabubuhay doon sa mortal sin. Nakatitiyak ka na sa purgatorio ang punta natin pare-parehas. Kasi walang dedirekta sa atin sa langit eh. Lahat tayo papuntang purgatorio doon sa mga seryosong Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Konting panahon lang tayo sa purgatorio, pinipurge lang tayo doon. Lahat ng mga pagkukulang natin sa lupa, kasalanang nagawa, doon aayusin tayo ron. Ligtas na po tayo pag napunta ka ng purgatorio eh. Sigurado kang papunta sa langit. Pero siyempre, you have to prove yourself na indeed you are a genuine Catholic. Tandaan nyo, pag kayo ay nagsuot ng maskara, hindi kayo totoo sa Panginoon, sa inyong sarili, huwag kayong mag-assume na papunta kayo ng purgatorio. Baka po sa iba kayo papuntang lugar. Tandaan nyo, lahat tayo humaharap sa Diyos. Pag namatay tayo, antimano yan. Meron tayong particular judgment. Ang hatol ng Diyos, hindi ho per family, per clan, hindi ho. Individual yung hatol ng Panginoong Yesus sa atin. Hindi ka pwedeng kakamot-kamot ng ulo pag tapat mo sa Panginoon Diyos. Sabihin mo, ay Lord, pasensya na kayo. Nag-take ako ng communion, nag-live-in kami. Sorry po, hindi ko po alam. Hindi mo pwede sabihin sa kanya yan. Baka sabihin ng Lord sa iyo, hindi ba't nagkatikisim ka? Hindi ba't sinabi ng pari yan sa iyo? Ilang pari na dumaan sa parokya nyo, hindi ka naman seryoso sa pananampalataya mo. Pasimba-simba ka, palit-late ka pa. Nag-homily na si Father, nagsiselfone ka pa. Kung sabihin ng Lord sa yan, linggo nagsya-shopping ka. 1 oras lang yung misa natin, inuna mo pa yung Boracay. Pag ganyanin ka ng Lord, may magagawa ka? Di mapapahiya ka sa harapan ng Diyos. May solusyon ba yan, Brad Calix? Meron. Ayusin mo na yung buhay mo. Ngayon na. Hindi bukas. Ngayon na. Huwag ka mag-desisyon bukas kasi bukas baka wala ka na sa bukas eh. Baka hindi ka sigurado, aabot ka sa birthday mo eh. Totoo lang. Maski ako, hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Pero I make it a point. Every day, I just talk to the Lord and ask His mercy upon me. Even sa pagbiyahe ko, mga kapatid, papunta rito, pag-take off ng eroplano, hindi ka sigurado eh. Okay? Hindi ka sigurado
doon kung makaka-take off kayo na maayos. Pag nasa himpapawid na kayo, pagka magla-landing na po, hindi ka sigurado doon. Pero ano't ano man na mangyari, pwede mong matiyak yung sarili mo na papunta ka ron sa purgatorio at least dahil you are living do sa state of grace. You are following yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Nakakatiyak ka. But if you are not serious bilang isang Katoliko, you are living in sin, you are violating yung hindi pagdalo sa misa, don't ever expect heaven. Kasi hindi ka papunta ron. Unless you change your mind. Unless sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat. Na-realize ko mali ako. Marami ako atraso sa iyo. Gusto kong ayusin ang buhay ko. And you decide hindi sa Sunday. Huwag ka mag-decide next month. Huwag ka mag-decide next year. Huwag ka mag-decide sa birthday mo. Kasi ang problema, baka hindi ka umabot bukas, hindi ka umabot sa birthday mo. You decide now. Read my lips. Lord, I will decide now. I will change my mind now. Not tomorrow. Tomorrow might be too late for you, kapatid. Hindi ka sigurado. The Lord put me here sa simbahan ng Catholic Church with a purpose to encourage you to go back to Jesus. You stay as Catholic. Don't change your mind to go to Protestant churches and begin church hopping. Ang kalooban ng Diyos sa iyo, kapatid, you stay as Catholic, strive to be a good and godly Catholic. Now, when I say godly Catholic, you fear Jesus. You are following the principles of God's Word. You are doing good works. Mahalaga sa iyo yung misa. Yan ang godly Catholic. Patas ka sa kapwa mo. Hindi ka nang lalamang. Wala ka dyan sa pagkakasala. Hindi mo pinapractice yung kasalanan. Sigurado ka sa purgatorio, kapatid. Pag yan ang ginagawa mo. Pero pag baliktad yung ginagawa mo, don't ever expect heaven. Kasi hindi ho kayo papunta ron. Maging totoo ho kayo sa inyong sarili bilang Katoliko. I'm here to guide you. I'm here to simply journey with you, kapatid. I'm not judging you. Hindi ko trabaho yun. Nagpapaalala lang po ko sa inyo. You want heaven later on? At least purgatory? You change your mind. I-accept mo na yung tama. Mag-decide ka now, not tomorrow. Probably wala ka na bukas. And sad thing, wala ka na bukas. Ito na pala yung huling pagkakataon mo mapakinggan si Brad Calix. Wala na pong second chance pag namatay na po kayo. That's it. Hindi mo alam kung kailan yon. Isipin mo na lang, today is your last day. Ganun kasimple. If this is your last day, anong gagawin mo? If I were you, I go to the priest and ask for forgiveness. And I'll change my mind. And I will say to myself, Lord, tama na tong kalokohan ko. Lord, tama na tong pambababae ko. Lord, tama na tong pang-iisam ko sa mga tao. Di ako lumalaban ng parehas. Panginoon, tama na tong pambubugbog ko sa asawa ko. Wala na nga akong trabaho, binubugbog ko pa yung asawa ko. Nagpapanggap lang ako bilang Katoliko. Now, sabihin mo sa sarili mo yan. Tama na. Isuko mo na sa Panginoon lahat. Kasi unless you do that, walang blessing si Lord. Nagtutuloy ka sa kasalanan. Probably may apostolate ka. Head ka ng isang apostolate na ministry sa parokya nyo. And yet, nagtatago ka ng kasalanan. Chine-cherish mo yung kasalanan na yan. Nagdi-live-in ka. Mayroon ka multiple relationships. Tinago mo sa priest
mo, tinago mo sa mga anak mo, tinago mo sa asawa mo. Kapatid, don't expect heaven. Hindi ka papunta ron because you are living in sin. Nakakatakot yan, kapatid. I'm just warning you. Don't expect to see Jesus later on kasi hindi ka papunta ron. I'm warning you. You try to live a good and godly life. Strive to be a good and godly Catholic this year, mga kapatid. Sana po nakatulong itong ating sinasabi dito at salamat sa Panginoon for putting into my heart the passion, the sincerity na iparating sa inyo ang salita ng Diyos. I'd like to see you in heaven, kapatid. I do not want you to perish. I'm here to challenge you to live a holy life, to live before the Lord. Huwag kang mag-assume ng langit kung ang buhay mo ay hindi mo pinapakita yung maayos na pamumuhay. Don't expect heaven, but rather expect hell. But I do not want you to go to hell, but I want you to go to heaven with me, and we will rejoice later on, and we will see the face of Jesus and be joyful. That's my desire. I do not want you to go to hell and suffer the wrath of God, but instead I want you to go to heaven, and we will rejoice together. Lahat ng hardship sa lupa, sa Pilipinas, wala na po yan. Sabi sa Revelation, yung ating mga luha ay papahirin ng ating Panginoon Diyos. Kaya sana po, mag-decide na po tayo, magpalit tayo ng isip. Mas bigyan natin ng puwang sa ating buhay ang Panginoong Yesus, si Mama Mary. Maging totoo tayong Katoliko, kapatid. Yan ang kailangan natin sa panahon na ito. Bago tayo tuluyan magpaalam, I'd like to announce ilang mga bagay, kapatid. Ikukwento ko na lang po yung nangyari sa akin sa pagkipag-usap po sa anak kong pastor mamayang gabi. Okay? Kung ano nangyari. So at least meron tayong pag-uusapan mamayang gabi, Lord willing. Mga kapatid, pag-pray niyo po si Brad Calix sa aking biyahe sa bukas, alas 12 ng tanghali, ang aking pagbalik sa Bacolod. Yung safety ho na trip natin. At magkikita ho kami ni Bro Noe mamaya sa hapon, Lord willing, matuloy ho yun kasi napaka-busy po talaga ng tao eh. Oh. So Lord willing, makapag-meet kami ni Bro Noe sa hapon mamaya. At yung aming wedding po sa February 15, yung wedding rite namin ni Mrs., ipagdasal niyo po kami na mag-materialize po ito. Yung sitwasyon po ni Mrs., pagdasal po ninyo, mga kapatid, medyo hindi po ganun kabuti yung kanyang sitwasyon. But we are expecting pa rin ho that God will do something about her situation po. Suportahan niyo po yung ating YouTube channel na State of Grace TV. Please subscribe, paki-share po sa inyong mga kamag-anak na Katoliko. Matulungan po ninyo itong YouTube channel natin, State of Grace TV. Diyan po nakalagay yung mga series of natin, Reflections, Monday to Sunday. At yung ating conversion nandyan po at yung iba pa mga bagay-bagay po. Pagdasalin niyo po kami yung aming tambalan ni Pastor Noe pag Saturday na yun matutuloy. Okay. If you would like to help to support the ministry, nakalagay po dyan yung ating pwede niyong paglagyan ng inyong tulong. Specify niyo lang po, kapatid, kung saan po mapupunta. Yan po ba ay para sa pambili ng gamit natin dito sa studio? Okay. Yan ba ay para doon sa mga converted pastors? Yan ba sa mga pagbisita natin doon sa mga Katoliko na nangihina sa pananampalataya? Para ba sa campus ministry yan? Para ba sa personal na gamit yan ni Brad Calix? At kung saan pa? Sapagkat I'd like to be transparent to you pagdating sa finance.
Tessa. Kasi ayoko magka-problema sa ganyang bagay kasi I really appreciate yung mga tao na sa kabila ng napakarami nilang tinutulungan and yet they are investing sa gawain ng Panginoon Diyos. At maraming salamat sa inyo mga kapatid na doon sa mga tumutugon, sa mga hindi na nagpapabanggit ng pangalan po nila. Nako, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At sana nga ho ay patuloy po na nandyan kayo at if you would like to talk to me personally, pwede naman po yan. Bigyan nyo lang po ako ng notice kung anong oras po tayo pwede mag-usap. Okay? Ipagdasal natin yung ilang sa mga changes natin sa ating episode. Pag Monday, we'd like to see na mag-interview tayo ng tungkol sa trabaho. Okay? Pagkapayapaan, mga pulis yung ating interviewin dito pag Tuesday, Wednesday naman, mga doktor na available. Okay? Inaayos pa yung natin to. Pag Huwebes ng mga pamilya naman, mga counselors naman na baka may mga Katoliko tayo na mga counselors patungkol sa pamilya, estudyante pagka Friday, pag Sabado, usapang OFWs, kami ni Bro Noe Dora, mag-uusap yan. At usapang parokya pagka Sunday. Alright? Ang ating pangalan po sa gabi na broadcast ay Experience Breakthrough. Okay? Kaya ho yun yung ating para magiging pangalan pagkagabi. Experience Breakthrough. Alas 9:21 na ho sa aking orasan. This coming Sunday ay magkakaroon po ng maghapong pag-diocesan assembly ang CFD Bacolod. Magkakaroon ng 3 lectures at ang pinaka-highlights ito yung spiritual warfare ni Reverend Father Gamala po. At sana ho ipanalangin nyo kami na ito'y magtagumpay. Gagawin po yan dyan sa Our Lady of Lourdes, dyan sa Talok, sa Bago City. Malapit lang ho yan doon sa aming lugar sa Sumag na part ng Bacolod City. Mga kapatid, maraming salamat at sa mga hindi ko nabanggit ang inyong pangalan, babawi po tayo pag nakabalik tayo doon sa Bacolod ha kasi yung mga kopya ko nandun. Limited lang ho yung ating kopya na nadala rito. Maraming salamat po sa mga sharers ng ating videos. God bless po sa inyo mga kapatid at samahan nawa tayong patuloy ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po. Gusto namin ipagdasal yung aming Santo Papa na si Pope Francis sa kanyang pangkalusugan nowadays. Alam po namin na medyo mahirap yung kanyang sitwasyon at he travels a lot din. Just pray for safety. Praying kami sa mga cardinals po namin sa Vatican na patuloy mo silang bigyan ng talino, wisdom sa mga decision making. Sa lahat po ng bishops, archbishop, monsignor, sa lahat ng pare, especially sa Pilipinas, we just pray. Pagpalain niyo po yung mga parokya. Yung mga parokya na walang pare, nagdadasal kami na mapunan po yon. Yung mga nag-aaral sa seminaryo, yung mga i-ordinahan to become a deacon sa iba't ibang parishes, we just pray for your guidance, for your mercy para sa kanila. Lord, patuloy kami nagdadasal para po doon sa wildfire na nangyari sa California na patuloy silang makabawi. Ganon din dito sa bulkan ng Canlaon dito sa Negros Occidental. Dalangin namin na hindi na ho ito sasabog pa na magsasanhin ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Negros. Kami nagdadasal sa lahat ng mga OFWs po namin, pagpapalain niyo sila. Lalo na yung mga nasa gitnang silangan na marami kaming balitang natatanggap na hindi maganda yung kanilang sitwasyon. Hindi naman lahat pero may mga cases na talagang nakakalungkot kasi marami na silang utang na naiwan tapos may ganun pang eksena. Medyo nalulungkot po kami sa ganun. Pero marami pa rin hong sumusubok na lumabas ng bansa. Lord, praying kami sa aming Pangulo, sa aming Vice President. Hindi namin alam kung anong kalooban nyo sa kanila. But we just pray
na kayo ho mag-lead sa aming bansa. Sa nalalapit na election sa May, sa mga preparations, sa campaign period, we just pray lang ho na maging maayos itong aming nalalapit na election. Nihiling namin na hindi ho pumasa itong panukalang batas ni Hontiveros na lubhang mapanganib as I assess yung bill. Mapanganib ito sa mga kabataan. Kasi in-express nito na yung kanyang sexuality ma-practice. At ito po yung malinaw na paglabag sa inyong salita. At sana ho kami ng mga parents ay huwag namin suportahan ho ito. May mga umurong na ho na mga senador. Umurong na po na hindi na po sila susuporta rito. At balita ho namin ito ay i-veto ng aming Pangulo. At sana ho yung mga ganitong batas ay hindi ho talaga ito makaporma. Sa plenary session pa lang ho ay hindi na ho ito makaporma para hindi na ho ito aakyat pa sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, sa ikatatlong pagbasa na eventually magiging batas ito sapagkat pipirman to na aming Pangulo. Ayaw namin mangyari itong batas na to na pumasa ito. Sa preliminary pa lang ito, ibabasura na ito kasi hindi ito makakatulong sa mga kabataan, lalo na sa elementary. Lord, praying kami sa maghapong ito, samahan nyo kami at tulungan nyo yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon, si Ronaldin, si Winnie Angel at sa iba pang mga kapatid na nandito, nakasama namin sa broadcast who are suffering, nagdadialysis, may problema sa kidneys o ano pa man. Praying po kami sa inyong kalooban for your healing touch. Naniniwala kami, Lord, that you can do miracles pa rin sa panahon na ito. Pagpalaan yung aking lakad sa maghapon, yung aming pagkikita mamaya ni kapatid na Noe sa hapon. I just pray for your protection, for your blessing. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating videos. Salamat for your prayers, mga kapatid, and for your support. At pag-pray nyo ho, bukas yung ating flight, alas 12 ng tanghali. Makalapag po yung eroplano ng Matiwasay dyan sa Silay Airport sa Bacolod. Mga kapatid, see you mamayang gabi, Lord willing, alas 8 ng gabi para pag-usapan natin yung nangyari sa amin, sa aming conversation ng aking pastor na anak. I'd like to shout out yung aking mentor na si Kuya Hill. Balignasay. Maraming salamat, sir. Salamat po sa inyong pananalangin at bilang aking personal na mentor ay salamat po sa inyong ipinakitang fatherly image sa akin po at na-appreciate ko po yun. Maraming salamat po. Shout out sa buong tropa ng World Kids at sa inyong may bahay at sa lahat po. Maraming salamat. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro na nandyan sa Bacolod ngayon at ako naman ngayon ay nasa QC. God bless po mga kapatid. Brad Calix mula rito sa Quezon City. Mga kapatid, samahan nawa tayo ng Panginoon Diyos at God bless po sa lahat. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.